Good afternoon. Miyerkules Santo nga pala ngayon. Walang naglalakad dito, nagpo-prosesyon. Premium 92. Grabe, 92 premium 500. Oo. Full tank na ito guys, 14 liters si Dominar, pero grabe, napakamahal ng gas. Dito na tayo papasok guys. Pupunta tayo ng Central Luzon Link Expressway. So, kaya tayo babalik dito ay dahil nakabukas lang yan kahapon, pinasinayaan ni Pangulong Marcos at DPWH Secretary Dizon. Kahit na 4 na kilometro ang ating pinag-uusapan, ang magiging epekto nito ay napakalaki. Itong kalsadang ito ay siguro hanggang Desyembre ay toll-free ito. Kaya libre muna, kaya pwede nang dumaan ng mga iba't ibang truck. Ayon sa balita ay hindi mo nalalagyan ng toll yan. Wala bang toll gate, pero eventually lalagyan din nila yan. Baka hanggang December. Baka daw makahanap na sila ng mag-maintain. So dito naman tayo aakyat papakanan, papunta ng Central Luzon Link Expressway. So ngayon malalaman din natin kung nagpapapasok pa ba sila ng mga lower displacement ng mga sasakyan, mga motor. Kasi dati yan pwedeng daanan ng mga scooter, ng mga kolong-kolong, tricycle. So tignan natin ngayon, since napasinayaan na or officially, pwede natin sabihin, no, officially open na to dahil napasinayaan na ng ating Pangulo. Wala akong nakikita so far na mga scooter dito. Baka pinagbawal na. Parang sinakto nga nila na buksan to sa Semana Santa para siyempre mas mapabilis yung biyahe ng mga kababayan natin na pumunta sa probinsya kapag dadaan sa dito, di ba? Magdadaan na kayo dito kasi nga dati sinarado yan. So medyo hassle pa yung papasok dito kasi dadaan ka pa sa service road sa may house, papasok ka sa San Juan entry, medyo hassle yon. So ngayon doon na kayo mismo sa dulo. Na-try ko na to dati, yung pinakamabilis na biyahe ko mula sa SCTEX hanggang sa pinakadulo sa may Cabanatuan City ng Phase 1 ay umabot lang ako na niyan ng 17 minutes. Kulang-kulang 18 minutes, parang ganyan. Takbuhan natin na maganda, mga 90 to 100. Siguro mga abutin tayo dito ng mga 20 minutes. And finally, ito na yung mahabang tulay, 1.2 kilometers. Ganda ng kulay ng paligid natin, no? Combination ng yellow, green, brown, tsaka blue. Napakabanayad na combination ng colors. By the way, tinignan din nila nga pala yung extension ng Cavitex, yung pupunta yata sa C5. So sa mga hindi nakakaalam dyan, pwede nyo pong dahanan yon. C5 entry at exit siguro yon. Ang tagal ko na kasi hindi nagagawa dyan sa south, kaya hindi ko na alam yung mga update ng mga kalsada dyan. So medyo mahaba-haba na yung natatakbo natin. So far walang mga lower displacement. Yung mga nagpapahinga dito naka 4 wheels. Kaya malapit na tayo dito sa Aliaga exit. At yung ibang parts nito ay inaayos dahil meron ng mga bako-bako. Ayan, ina-asphalto na. Parto ng Aliaga nga pala. Lubog na kasi yung iba dyan eh. Tricycle meron pa. O ito, tricycle mga brother. Part ito ng Aliaga nga pala, yan. So dito na natin nakikita yung mga lower displacement. Yun, mga scooter. Yung mga yan karamihan nag-exit sa may Aliaga.
pero pag diretsuhin mo pababa hanggang Tarlac City, wala akong nakasalubong kanina. Okay, eto na. Dati guys, dito kayo mag-exit sa may San Juan. Kasi nga sarado pa yan sa may bago ng overpass. Pero ngayon, dire-diretso na tayo. Ayan. Woo! Yeah! Ang sarap na ito, dire-diretso na. So mula dun sa San Juan exit hanggang sa pinakadulo dati na hindi nabubuksan, yan ay 4 na kilometro. 2 kilometers to Cabanatuan City. Ito na, malapit na tayo. Pinagtatabas din pala. Tinanggal na pati nila yung mga akasya ditong mga tanim sa gilid. May mga ibang tanim dito na matataas na eh. Pinagtatanggal na. And finally guys, nandito na tayo sa dulo. Ito na yung last na ginawa. Ayan to, bagong asfalto lang. Mga around 100 meters. Tutumbukin na natin dito ang Vergara, Felipe Vergara Bypass Road or Highway. At yung kabilang side naman, tabi ng kalsada na yan, ay yung Maharlika Highway naman yan. Halo-halo. Walang halo-halo. So ito na yung dulo niya. At itong kalsada na to papunta doon. Ito naman yung Felipe Vergara Highway or Felipe Vergara Bypass Road dito sa Cabanatuan City. Yung kalsada naman na yun, yan yung mga yung Maharlika Highway. Yan, so magkakatabi ang main roads na yan na tutumbukin ng expressway na to. Yung phase 2 naman na ito ay mula dito sa Cabanatuan City papunta naman sa San Jose City sa may halos dulo na ng Nueva Ecija. Grabe ang init. Merienda muna siguro tayo dyan sa may unahan. Maghanap muna tayo meriendahan. Babalik tayo dito mamaya. 22-wheeler na truck. Karga-karga niya yung 10-wheeler na truck. Truck na may kargang truck. Sa mga hindi pa po nakakaalam dyan, yung mga uuwi ng probinsya na manggagaling malapit dito, pwede nyo na pong daanan to. Lalo lang ngayong Holy Week, maraming uuwi sa probinsya niyan. Pero I think kahit saan na mga kalsada ngayon ay maluwag na dahil nga sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kung gusto nyo lang naman dumaan dito ngayong Holy Week pag uwi nyo, pwede po, open na siya. At based sa observation natin kanina, meron pa rin ako nakikitang mga lower displacement na mga sasakyan, mga motor, scooter, kahit tricycle may dumadaan pa dito. Walang nagbabantay. Basically parang yung dati lang din yung setup dito. Ang kaibahan lang ay tinanggal na yung mga harang dito sa unahan or dito sa bungad, which is nagsisilbing barikada nung time na yun. At doon sa may bandang exit or entry ng San Juan Aliaga, so dati rin kasi merong barikada yun, tinanggal na rin para dire-diretso na syempre yung biyahe mula dito sa Cabanatuan City or vice versa, kung galing ka ng SCTEX naman. So ayan, bagong labas ng Caesar, naka-scooter, diba? So pwede pa. Ayon naman sa balita, dun sa interview ni Pangulong Marcos, sabi baka hanggang December daw maghahanap sila ng magme-maintain dito sa expressway. So yung magme-maintain na yun, sila na rin syempre yung maglalagay ng toll gate, etc. Ibig sabihin nun, yung mga lower displacement hindi na pwedeng dumaan dito. At meron na ring bayad, may toll fee na. Ito yung kadugtong ng phase 1. Ito na mula dyan sa tulay na yan. Phase 2 naman yan ng Central Luzon Link Expressway papunta ng San Jose City sa Nueva Ecija. Kaso wala pang nabanggit na plano. Tara, let's tayo sa kabila. May nagbabantay doon, DPWH. Kaso hindi naman sila nakikialam dito sa mga pumapasok.
Ito tayo sa... So itong tulay naman na to, kung saan tayo ngayon, ito yung papunta ng Zaragoza, bandang kaliwa. Yan, entry at saka exit naman to ng Zaragoza. Kaso parang sarado pa to eh, hindi pa yata nagagawa dito sa dulo niya. May rough road pa bago magtulay. So dito wala pang mga railings, wala pang mga barikada sa gilid. Yan, Aliaga exit. Tara sa taas. Come on, son. Tignan natin yung pinakadulo niyan. Ito guys, ang itsura naman dito. Yun. Doon tayo nang galing. Part ng Cabanatuan. Papunta naman doon yung Tarlac, Citex. Tignan natin yung dulo niyan. I think pwede nang kumonekta hanggang sa may service road. O nga no, subukan kaya natin dumaan sa service road. Eto naman guys, exit yan. Exit to, papunta ng Zaragoza pag galing kayo ng Citex. Tapos yan naman yung entry, papunta ng CLLEX galing kayo ng Zaragoza. Bandang kaliwa natin. Walang nagtatrabaho dito. Semana Santa nga pala. Kaya walang nagtatrabaho. Yan, sa ngayon ay binibilaran mo na ng palay yata to. Bagong gawa lang to. Okay, ano, merong pang photo ops. Ito na yung residential. Yan, so yung mga kadugtong ditong mga kalsada, kasi ginawa nila putol-putol pa yan eh. Mga kadugtong dito, mga binibilaran mo na ng palay. Wait lang ha. Ito na ba yung service road dito? Oh, ito na ba yung service road kuya pag galing ka ng Santa Rosa? 'Di ba? Hindi yung dinadaanan na papuntang La Paz, hindi pa ba to? Ah, diretso pa. Ah, malayo pa pala. 3 kilometro. Ah, okay, okay. Ito unang intersection na matutumbok nyo pag mag-e-entry kayo or mag-e-exit kayo dito sa Zaragoza galing sa CLLEX. Medyo marami-rami nang dumadaan dito. I think mas dumami na yung volume ng sasakyan na dumadaan dito hindi katulad ng dati. Ayan o, kita nyo. Kumikislap yung mga hood ng mga sasakyan. Kumikislap yung mga hood. Meron na rin ako nakikita mga bus. Dito na tayo sa exit ng papunta sa service road ng Nueva Ecija to Tarlac. Yun ang cover natin dito sa bagong bukas na Central Luzon Link Expressway. Finally, sa tagal ng panahon, napasinayaan na rin ng DPWH at ang ating Pangulo kahapon lang. Kung gusto nyong dumaan dyan, pwede po kayong dumaan dyan. Libre pa po yan. Ayan, sa mga uwi ng probinsya. Mike, Solo Riding Adventure, signing out.